Magandang araw mga kasyama and welcome sa Cash Talk with Mr. Cash, kung saan pag-uusapan natin dito ang mga problemang pinansyal, solusyon at tips na makakatulong sa inyo. Ako si Mark and kasama ko ngayon si Miss Jess from Finance Department, kung saan we will talk about responsible borrowing. Miss Jess, welcome sa Cash Talk with Mr. Cash. Hello, thank you for inviting me. Sobrang excited na ako to share my experiences bilang isang nanay na dumaan sa maraming financial challenges. Ito talaga yung naging foundation ko para matutunan na maging isang responsible borrower. Ayun na nga, Miss Jess, no? Umpisahan natin sa realidad na karamihan sa ating mga Filipino talagang nakaranas ng mga biglaang gastos, pagkaputol ng kuryente at tubig, emergencies, and kadalasan din yung tapal system na nakagawian na nating mga Filipino. So, para sa akin ako kasi as a mom, syempre hindi ko alam kung kailan magkakasakit yung anak ko, di ba? And then, tapos yung sweldo, sakto lang talaga sa budget, tapos may emergency pa, di ba? So, dun talaga dumarating yung kahalagahan ng isang responsible borrowing. Yun na nga, Miss Jess, no? Agree naman ako doon. Lalo na pagka may pamilya na talaga tayo, ay hindi talaga maiiwasan ang emergency, katulad na lang ng pagkakasakit ng mga anak. And para sa iyo, Miss Jess, no? Ano ba ang responsible borrowing? Para sa akin, borrowing itself is an obligation. And then, kapag nanghiram ka, dapat responsable kang magbalik. Hindi pwede yung mangungutang ka lang tapos hindi ka magbabayad. Oo, tama ka naman talaga doon, Miss Jess, no? Dapat talaga kapag ka nanghihiram tayo ng pera, talaga naman dapat nating bayaran. And at the same time, ang importante pa, kapag ka nanghihiram tayo ng pera, sapat lang doon sa kaya nating bayaran. Hindi pa pwedeng sumobra at mas lalong hindi pa pwede para sa luho lang. Yes, para sa akin kasi talaga yung pag-borrow is for basic needs lang talaga. Parang i-share ko lang, first time kong nag-borrow before is nung nanganak ako sa anak ko ng premature. So, during that time, walang-wala talaga ako. So, dun ko na-realize na borrowing is a lifeline kung kailangan mo talaga. Pero dapat responsable ka. Manghiram ka lang kung magkano lang talaga yung kaya mong bayaran. That's correct, Miss Jess, no? Lalo na sa ngayon na marami ng lending app like Mr. Cash na madali lang talaga yung pag-a-apply. Pero hindi ibig sabihin nun kukunin mo na lahat ng available credit limit na nandun sa application mo. Like for example, nag-offer si Mr. Cash ng 20,000 tapos kinuha mo lahat yun pero 10K lang yung kailangan mo for that emergency. So ngayon yung natitirang 10K dahil walang allotment, ginastos mo pang luho. Doon ka malulubog. Paano na lang kapag may other emergency? Doon nagsisimula yung tapal system na sinasabi hanggang sa malubog ka. Oo, tama ka dyan. Kasi yung temptation, nandyan lang yan talaga. So, dapat isipin mo pa rin, tanong mo sa sarili mo muna kung kailangan mo ba talagang mangutang. And then, kung may kakayanan ka ba talaga na bayaran yung uutangin mo. Kasi for me, yung pangungutang, hindi yan regalo, isa yung obligasyon. So, doon tayo, Miss Jess, no, papunta sa kung saan or kung kailan ba tayo dapat manghiram. Ano ba yung mga kinoconsider nating reason bago tayo humiram? Kasi hindi naman pwede na dahil lang sa pabigla-bigla yung desisyon o di kaya may gusto ka lang bilhin at hindi mo pinag-iisipang mabuti. Para sa akin, ako kasi nangihiram lang ako for basic needs lang talaga. So for medical expense o kaya kung magkasakit yung anak ko tapos biglang kailangan kong bumili ng gamot. Pero kung for luho lang, no. Tama naman yon, no? Kapag luho lang talaga ang pagkakagastusan mo, huwag mo na munang ituloy. Lalo na kapag wala tayong extra money to pay for that, no? So, ang gawin na lang natin doon sa extra money natin, itabi natin para kapag meron tayong kailangan, may makukuha ka para doon sa mas mahalagang bagay kumpara sa luho lang. Para sa akin naman, sa insight ko is big no-no talaga na mangutang if luho lang. So, tapos yung mangutang kasi di ka magbabayad. Super ayaw ko talaga nun kasi for me, ayaw kong sirain yung pangalan ko. Yung reputasyon ko, hindi na mapapantayan yung halaga nun.
kesa dun sa bibilin kong isang bagay para sa luho. Oo. Lalo na sa ngayon na marami ng financial service na nag-o-offer ng installment plan. And dahil gusto agad nating makuha yung mga bagay na yun, talagang ginagrab natin yung mga installment without knowing na lagpas na yun sa buwanang kita natin. So, exactly. Kasi alam mo, parang rule of thumb ko talaga is yung hiramin mo lang kung ano yung kaya mong bayaran monthly. Yung nang hindi ka nagugutom o kaya yung hindi ka manghihingi ng pambayad, mangutang ulit ng pambayad mo ng utang ulit. So, parang kasi, parang niloloko mo lang yung sarili mo, di ba? If mangungutang ka, tas ipambabayad mo lang din sa utang, so parang lalo ka lang malulubog sa utang. So, hindi ka aasin. Yun na nga, no? So, katulad din na yan ang nabanggit ko kanina na TAPAL system na nakagawian na nating mga Filipino. Katulad lang siya ng manghihiram ka kay Financial A, binabayad mo kay Financial B, tapos manghihiram ka ulit kay Financial C. So, isa sa dalawang yan na hindi lang magpahiram ulit, malulubog ka na talaga sa utang. Ang goal dito kasi Miss Jess talaga ay hindi paramihan ng loan, kundi paramihan tayo ng tamang desisyon at tamang paghahandle ng pera. Tama ka dyan. So, totally agree ako dyan. So, parang para sa akin, quality over quantity. Mas better na konti lang yung inutang mo, pero sobrang sure ka naman na kaya mong bayaran, kaysa naman ang daming-daming mong utang tapos sobrang stress ka kasi hindi mo na alam kung paano mo siya babayaran. Yes, tama ka naman dyan, Miss Jess, no? So, pagdating naman sa terms and condition, ano naman yung mga or maia-advise mo sa mga borrower natin? So, para sa akin, in terms of terms and conditions, i-check mo muna yung interest rates, due dates, and penalties. Tapos, i-check mo talaga yung mga nakalagay dun sa mga terms and conditions bago ka mag-commit na if approve ko ba talaga dun sa mga nakasulat dun. Exactly. Kasi karamihan sa ating mga Filipino, hindi talaga nagbabasa ng terms and condition. And that's the reason why nagugulat na lang tayo na ito lang ang nakuha natin at ganito pala yung dapat nating bayaran. So, we highly suggest talaga na kailangan nilang maintindihan at basahin yung terms and conditions bago mag-proceed doon sa loan application. So, for the last question, Miss Jess, no, bakit sa palagay mo kailangan nating maging responsible borrower? For me, importante maging isang responsible borrower. First, kasi iwas stress yan. Parang hindi mo na kailangan isipin na, may utang pa akong hindi nababayaran, di ba? Parang sa mental health natin yung maapektuhan. And second, paano ka makakautang ulit if hindi ka marunong magbayad? So, yun. Yeah, dagdag ko na rin na karamihan ngayon sa ating online lending platform reporting entities na sa CIC and kinoconsider na nila yung mga credit score natin sa pag-a-approve ng loan application. So, sa ngayon, kapag mababa ang credit score natin dahil lang sa hindi tayo nakapagbayad sa ibang lending platform or di kaya ibang financial platform, possible na maapektuhan na yung mga future loan natin. So, before we end this episode, no, Miss Jess, ano yung tips na maibibigay mo sa ating mga kasama na makakapanood or makakarinig neto? So, para sa mga borrower, based on experience, ang mga tips ko is first, humiram ka lang nung kung ano yung kaya mong bayaran. Second is, magbayad ka on time to avoid penalties. And then, third is, kung may ma-encounter kang problem, erase mo agad yung concern with the lender. Then, lastly, fourth is, wag kang mangutang ng pambayad mo lang din sa utang para hindi ka mabaon. Sobrang perfect niyan, Miss Jess, no? Lalo na yung huling sinabi mo na huwag kang mangutang para lang makapagbayad ng utang. Ang utang ay nakakatulong kapag ginamit ito ng tama at kapag inabuso mo naman, talagang malaking perwisyo. Exactly. Actually, si Mr. Cash, tool lang yan para matulungan tayo sa ating emergencies. Pero dapat maging responsable pa rin talaga tayo. Nasa atin pa rin talaga yung decision, yung tamang decision. Maging wise dapat tayo. Yes, tama ka dyan, Miss Jess, no? Ang utang ay nakakatulong kapag ginamit ito ng tama. Kapag inabuso, malaking perwisyo. Ako si Mark na nagsasabing hindi masamang mangutang basta alam mo kung paano ito bayaran. Again, this is Cash Talk with Mr. Cash. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga kasama.
Kaagapay mo sa buhay, Mr. Cash.